Kasama natin ngayon mula sa London, Catherine Perez Shakdam. Eksperto siya sa Iran, Yemen, mga radical na kilusan at Executive Director ng Forum for Foreign Relations. Catherine, naniniwala ka ba na talagang balak ng Iran na sundin ang kasunduang ito sa pangmatagalan o nagpapalipas lang sila ng oras? Siyempre, hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang laman ng kasunduan. Sa kabuuan, paano mo nakikita ang Iran na itinutuloy ang layunin nitong lipulin ng Israel o palawakin ng impluwensya sa gitnang silangan, gaya ng paniwala ng ilang Israeli? Hindi ako naniniwala kahit saglit na tapat ang rehimeng ito o nabalak nilang gumawa ng kahit anong kasunduan sa Amerika o Israel o kahit kanino pa. Tingnan mo, sa palagay ko, ang issue na meron tayo at iminumungkahi kong isaalang-alang ito ng mga bansang Arabo ay mula ng isa katuparan ng rehimeng ito ang banta nilang sakupin ang Strait of Hormuz. Nagkaroon tayo ng problema, isang pandaigdigang problema. Bakit? Kapag nagawa na nila ito minsan at naging epektibo, uulitin nila ito. At kahit pa may mga pangako o banta si Pangulong Trump, depende kung paano mo ito titingnan, na kumilos at pilitin silang buksan, una sa lahat. Hindi pa ito nagagawa. Ang tagal bago kumilos. At kahit gaano pa karaming presensya ng militar ang naroon sa reyon, hindi ito nakaapekto kahit kuunti. Kaya dapat talaga tayong mabahala doon. Naiintindihan ng rehimeng ito ang isang bagay. Nasabi ko na ito dati at ulitin ko ulit na yon. Lakas at dahas sa kasamaang palad. Ito ang lengguwaheng naiintindihan at ginagamit ng rehimeng ito. Hanggang sa maunawaan natin na kailangan nating tumbasan ang lakas ng kanilang mga atake sa atin at ng mga ginawa na nila sa atin. Hindi ito gagana. Hindi pwedeng makipagnegosasyon sa terror. At malaking titik na tiyon. Kaya di ko maintindihan bakit tuloy pa rin ang ganitong usapan lalo na sa Washington na nag-aakalan makakakuha sila ng Nobel Peace Prize dahil lang sa kasunduan sa Iran. Walang kasunduang pwedeng ayusin dahil hindi nila igagalang ang mga kondisyon ng kasunduang yon. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Pagdating sa issue ng nuclear, palaging pinupunan ng Administrasyong Trump ang JCPOA at ang kasunduan ni Barack Obama. Ginawa rin ba ni Trump ito o may mas mabuti pa ba pagdating sa suspensyon? Halimbawa ngayon, tinatalakay natin ang panghabang buhay na limitasyon sa uranium enrichment ng Iran, posibleng pagbaklas ng pasilidad, o itinulak lang ni Trump ang problema sa hinaharap. Pero ano ba ibig sabihin nun? Kapag sinabi niyang ipagbabawal ito magpakailanman, hanggang sa susunod na presidente lang naman. Kaya ang ibig kong sabihin, wala ring halaga ang isang kasunduan kung ang taong kaharap mo ay hindi tapat o wala talagang intensyon o pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng kapayapaan. Nakikipag-usap tayo sa mga taong naniniwala na ang Oktubre 7 ay isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan. Kaya paano pa natin maisa sa isip ang pagsisimula ng isang pangungusap na may salitang kapayapaan? Para saan pa, sa totoo lang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang panindigan ng alinman dito. Sa tingin ko ay katawa-tawa ito. Sa tingin ko, ang JCPOA ay isang sakuna. Sakuna ang kasunduang ito, maliban na lang at iba-iba ang kulay. Sa pagkakataong ito, si Ginang Trump ang nag-ayos nito. Kaya masasabi kong kung may iba siyang kausap, maniniwala ako. Pero hindi dahil ito ay ang rehimen. Kaya kung isa sa alang-alang din natin na ang ISGC ang namumuno ngayon, ano pa ang pag-asa natin na magkakaroon tayo ng kahit kaunting normalidad? Hindi yon mangyayari. Ang taming paraan at nakakalimutan natin ang pinakamalalaking biktima rito, ang 72 milyong Iranian na nagbuwis ng sarili para sa atin. Kapag sinabi kong atin, tinutukoy ko tayong lahat sa mundo na gusto mawala ang rehimeng ito. Ngayon, kailangan magbayad ng malaki ang mga taong iyon. Kahit hindi natin talaga tinutugunan ang reparasyon sa mga tinamaan gaya ng Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia at UAE. Iniisip ko yung mga sibilyan na tinamaan at posibleng namatay kasi di ko alam ilan talaga. Marami ang nasaktan. Anong ginagawa natin sa reparasyon? Nanggangako ba tayong di na ito mauulit? O naghihintay lang ng susunod na ayatola na magsasabing uulitin natin ito? At gaano dapat kabahala ang Israel tungkol sa kasunduang ito? At paano nga ba nila dapat harapin ang sinumang magiging pangulo sa hinaharap o kahit ang kasalukuyang pangulo, lalo na pagdating sa Iran at pati na rin sa Hezbollah? Tingnan mo, sasabihin ko ito kahit di magustuhan ng iba. Panahon na para Israel ay palayain ang sarili at gawin ang dapat kasi wala namang ibang nagmamalasakit sa atin.
At sa tingin ko, tayo lang din sa ating sariling komunidad at diaspora ang tunay na makakapagbigay ng ginhawa sa ating sarili. Sa palagay ko, panahon na para magkaisa ang mga Hudyo sa buong mundo para suportahan ng Israel, kahit pa gusto nila o hindi ang punong ministro ngayon. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, tayo nanganganib at may banta sa pag-iral. Pinalalayas tayo sa Europa at UK. Sabi ng iba, walang ebidensya, pero naririnig ko na ang babala. Salamat. Napapansin kong hindi gaanong nababahala ang mga punong ministro at presidente sa kapakanan ng mga Hudyo, sa Israel man o sa sarili nilang bansa. Kaya kailangan nating gawin ang makakabuti para sa atin. Ibig sabihin nito ay magkaisa tayo, gawin ang pinakamagaling nating gawin na protektahan ang isa't isa, at gawin ang kailangan nating gawin kahit ano pa ang isipin ng mundo tungkol sa atin. Dahil sa totoo lang, mas pipiliin ko pang mabuhay pa ng isang araw kahit hindi ako sikat, kaysa hindi na makahinga at alam mo na purihin bilang isang bayani o tagapamayapa. Wala akong pakialam. Sobra na ang dugong, Hudyo na nabuhos. Hindi ko sinasabing magdusa ang iba, pero gusto ko nang matapos ang pagdurugo ko. Kailangan nating muling gawin ang hindi popular. Sanay na tayo na ayaw nila sa atin. Kailangan nating alisin ang ideya na kapag sumunod tayo, magugustuhan nila tayo. Hindi yun ang issue. Hindi nila tayo magugustuhan kahit kailan. Maging tapat tayo. Gusto ko matakot sila na kapag sinaktan nila tayo, kaya nating gumanti ng mas matindi pa.